Yung pagpapawis po is defense or depensa ng ating system. It's a cooling mechanism para po bumaba yung temperatura ng ating katawan kapag masyadong mainit para hindi po tayo mag-lead into heat stroke. So it's basically good for us ang pagpapawis. Ang pagpapawis ay isang normal na proseso ng ating sistema na nagsisilbing depensa upang mapanatili ang tamang temperatura ng katawan. Tulad na lang kapag mainit ang panahon o kapag kumain tayo ng mga maaanghang na pagkain. Gayunpaman, kapag ang pagpapawis ay labis at nangyayari kahit hindi tayo kumikilos o hindi mainit, ito ay maaaring senyales ng hyperhidrosis. Ang hyperhidrosis ay isang medikal na kondisyon kung saan ang isang tao ay nagpapakita ng labis na pagpapawis higit sa kinakailangan para sa regulasyon ng temperatura ng katawan. Ang naturang sakit ay nahahati sa dalawang klase. Ito ay ang primary hyperhidrosis at secondary hyperhidrosis. Meron tayong primary focal or essential hyperhidrosis at meron din tayong secondary hyperhidrosis. So, pag sinabing primary focal or essential hyperhidrosis, idiopathic po siya, which means hindi pa natin talaga alam kung ano ang dahilan. Pero po, since marami pong mga pamilya na meron ang magkakapatid, meron ang isa sa parent, na nalilinya po siya sa tinatawag na familial or possibility na mamana or genetic. Kaya lang hindi pa po siya established, scientific evidence-based kung ano talagang genes yung involved. Kasi meron din pong ibang mga may hyperhidrosis, sila lang, walang iba sa pamilya ang meron. Ang secondary hyperhidrosis, kumbaga sobrang pagpapawis, hindi dahil sa kusa o natural yun dun sa pasyente, kundi may ibang dahilan tulad ng may sakit siya, sa hormones, pwede rin pong neurologic, yung nagfa-function po sa pagpapawis ay may problema, either sa thermal center sa brain, sa daluyan ng information which we call peripheral nerves or ugat, going to the skin na nag-i-induce ng stimuli or stimulus dun po sa ating sweat gland para mag-produce ng pawis. So yun po yung secondary hyperhidrosis. Ayon kay Dr. Maria Patricia Chavez, isang dermatologist sa Makati Medical Center, may mga paraan upang pamahalaan ng hyperhidrosis. Hindi ito dapat ikatakot dahil may mga treatment na pwedeng itugma sa pangangailangan ng bawat pasyente. Kailangan po talaga magkonsulta sa doktor, no? Mas maganda kung specialista para ma-establish yung mas morbid na type, which is secondary hyperhidrosis, para lang ma-establish niya na hindi to dahilan. So once established na siya, ang secondary hyperhidrosis, at sigurado naman po yung internist na hindi siya physiologic na pagpapawis, at negative na naman lahat ng laboratory, kadalasan po nire-refer nila kayo sa dermatologist. Pero pwede rin namang diretso na sa dermatologist at ang dermatologist na po ang mag-establish kung ito ay primary at secondary. At pag na-establish na secondary, i-refer na lang niya po kayo sa internist. Sa pamamagitan ng tamang pagsusuri at early intervention, maaaring mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga may hyperhidrosis. Huwag niyo pong katakutan ng hyperhidrosis kasi kaya naman po talaga siyang ma-manage. Hindi po siya limiting or distinguishing na po. Wala namang mamamarginalize kasi may iba't ibang treatment naman sa iba't ibang pangangailangan at sa iba't ibang gastusan. So you just go to your specialist para ma-discuss po sa inyo yung iba't ibang options para po maumpisahan so that hindi naman kayo ma-limit in terms of your quality of life. At para sa iba pang impormasyon ukol sa hyperhidrosis, tunghayan ng programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.